Ang problema pa, kailangan talagang bisitahin dito yung juvenile sa justice system natin. Kiko Pangilinan, aminin mo na, palpak ka. Aminin mo na, ikaw ang may kasalanan dito. Dahil kung hindi sa'yo, dapat yung mga 15 anyos na kriminal, kahit papano napaparusahan. Pangalawa, iban doon sa pagbisita sa juvenile justice system, pangalawa yung law enforcement ko yan. Yung binabanggit mo na away ng mga fraternity sa eskwela, normal yan Kahit anong generation nangyayari yan. Ang problema lang, dahil nga kulang tayo sa law enforcement, kulang ng, alam mo yun, kamay na bakal mula, banggitin natin uli, LGU, barangay at police mismo. Kumakalat yung ganyan. Ang mabigat pa, napakatinding impluwensya ng social media. Dahil lahat ngayon, ultimo batang paslit, 3 years old, 4 years old, nakatutok na sa social media na hindi nababantayan ng gobyerno at hindi, kahit ng mga magulang mismo. Ang masaklap pa, paano natin mapapaayos yung bansa natin kung yung mismong presidente na may issue ng paggamit ng ipinagbabawal ng gamot, ayaw niyang harapin. Gaano tayo nakakasiguro na tong mga batang to, wag na lang ito sa Tacloban, gaano tayo nakakasiguro na hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot yan? Yung iba pa mga bata na nasasangkot sa rambulan, 5-5 na lang ngayon ang marijuana, 5-5 na lang ngayon ang shabu. Dahil nagbalik na naman sa kalsada, nagbalik na naman sa lansangan, ang bentahan ng mga tingi-tinging shabu, marijuana at kung ano pang droga na minsan nang nawalis nung panahon ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ang catch pa rito, dahil hindi si VP Sara ang DepEd Secretary, tahimik ang gobyerno. Subukan nyo na nangyari ito kung panahon ni VP Sara. Malamang ang direksyon ng atake na naman kay Vice President Sara Duterte. Oh. Di ba? Oh, well, oo. Pero ito malaking issue ito ng ating lipunan na hindi masyadong napapaypayan dahil sa iba pang mas malalaking mga issues. Kailangan nating malaman ano ang programa na meron ang gobyerno para ma-address ang mga ito. Because at the moment, Kuya Ed Marlon, yung hindi naman sila nakukulong, ikanyo nga, sabi nyo nga kanina. And these kids are very much aware na hindi sila makukulong. Kagaya nga nung kumakalat na conversation, alam nilang hindi sila makukulong. At alam nila na ang programa lang or punishment na ibibigay sa kanila ay isang rehabilitation program para ma-redirect yung kanilang focus sa kung anong muhi, kanong galit o kung anong pagkapikon meron sila sa mga nang-away sa kanila o sila ba yung nang-away. Tama ba? Sila ba yung biktima ng bullying o sila yung bullies? I don't know kung sila ba yung biktima o sila yung mga bully. Oo, di ba? Iba-ibang version Yung iba sila ang biktima, sila ang victim ng bully. And yung iba naman, sila talaga yung bully sa eskwela. Ang problema pa, kailangan talagang bisitahin dito yung juvenile sa justice system natin. Kiko Pangilinan, aminin mo na, palpak ka. Aminin mo na, ikaw ang may kasalanan dito. Dahil kung hindi sa'yo, dapat yung mga 15 anyos na kriminal, kahit papano napaparusahan. Pangalawa, iban doon sa pagbisita sa juvenile justice system, pangalawa yung law enforcement ko yan. Yung binabanggit mo na away ng mga fraternity sa eskwela, normal yan Kahit anong generation nangyayari yan. Ang problema lang, dahil nga kulang tayo sa law enforcement, kulang ng, alam mo yun, kamay na bakal mula, banggitin natin uli, LGU, barangay at police mismo. Kumakalat yung ganyan. Ang mabigat pa, napakatinding impluwensya ng social media. Dahil lahat ngayon, ultimo batang paslit, 3 years old, 4 years old, nakatutok na sa social media na hindi nababantayan ng gobyerno at hindi, kahit ng mga magulang mismo. Ang masaklap pa, paano natin mapapaayos yung bansa natin kung yung mismong presidente na may issue ng paggamit ng ipinagbabawal ng gamot, ayaw niyang harapin. Gaano tayo nakakasiguro na tong mga batang to, wag na lang ito sa Tacloban, gaano tayo nakakasiguro na hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot yan? Yung iba pa mga bata na nasasangkot sa rambulan, 5-5 na lang ngayon ang marijuana, 5-5 na lang ngayon ang shabu. Dahil nagbalik na naman sa kalsada, nagbalik na naman sa lansangan, ang bentahan ng mga tingi-tinging shabu, marijuana at kung ano pang droga na minsan nang nawalis nung panahon ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ang catch pa rito, dahil hindi si VP Sara ang DepEd Secretary, tahimik ang gobyerno. Subukan nyo na nangyari ito kung panahon ni VP Sara. Malamang ang direksyon ng atake na naman kay Vice President Sara Duterte. Wala. Sorry kayo. Nabanggit mo, Marlon. DepEd Secretary. Nabanggit mo, Marlon, yung yung role ng government. Maybe specifically to DICT, no. Hindi magaling silang mag-take down ng mga
pages, Facebook pages or Yung mga accounts, kritiko ng pamahalaan. yung any post na criticizing Bongbong or whoever else, no, magaling silang mag-take down, but we never hear them say na nasabat namin, tama ba yung term, nahuli namin dahil may online conversation about this certain facility na merong pedophile na nangyayari o merong ganitong sexual trafficking na nangyayari, human trafficking na nangyayari, mga kriminal na ang mga bata ay kinikidnap para gawing mga mamalimos sa daan. Wala tayong naririnig na ganyan, pero masyado silang pabibo sa mga report kung saan sinasabing we took down a lot of pages already na ganito saying such things about the government, about Marcos, about this and that, disinformation, misinformation, fake news and everything. But where are the others? Yung ginagawa ninyo, yung pagsasalita ng hindi pagsang-ayon sa mga pulisiya ni Bongbong Marcos. Pero yung resulta krimen, nasaan? DICT calling out our dear friend, di ba? Yusek Aboy, attorney, Paraiso, di ba? Ano pong programa natin dyan, bossing amo manager? Aboy lang po. Attorney Aboy lang po. Ano pong programa natin dyan? Bukod sa very good na kayo sa pagpapatake down ng mga pages, ano pong programa natin? Bukas po ang third floor studio para po sa programang pwede ninyong ibalita sa ating listeners tungkol sa ginagawa ng DICT or participation ng DICT pagdating sa pagsusuplong o pagbibigay ng sagot sa mga krimen na sa online nagsisimula. Alam mo, ano pwedeng umpisahan nila to, Pam? Yung cellphone o anumang tablet hawak ng dalawang suspect na bata. Kunin nila, alukayin nila. Tapos through that conversation, kung ano man nilalaman nun, makikita nila na ano punot dulo nito, anong ugat nito, at ano yung pinakugutan ng ginawa nilang pamamaril. Ang request ko kasi, yung pag-highlight natin na yan is preventive dapat. Hindi yung nangyari na, dyan lang kayo eksena. Tama, Pam, tama. Pero kung talagang gusto lang magtrabaho ng gobyerno, kung gusto lang magtrabaho ng gobyerno, yung police, makikipag-coordinate sa DSWD, makikipag-coordinate sa DOJ, makikipag-coordinate sa NBI, tapos makikipag-coordinate sa DICT. Tapos yung iba pang stakeholder, yung mga teacher, yung magulang, makikita rito eh. Yun lang muna. Gawin nating study. Itong nangyari sa Tacloban National High School. Ano pangalan ng eskwela? San Jose. Basta dito sa Tacloban na insidente. Alamin yung nilalaman ng mga cellphone ng mga bata o tablet ng mga bata at through that, makikita natin gaano kalaki ang impluwensya ng social media sa kanila at bakit nila nagawa yung ganong klase ng krimen para pag nakita na natin yung buong istorya, pwede na tayong magtulong-tulong. Pwede na gumawa ng bumalangkas ang gobyerno kung gusto talaga lang magtrabaho na paraan para maiwasan na yung ganitong klaseng insidente na alam ko malaking factor dito yung social media at malaking factor din talaga yung juvenile law ni Kiko Pangilinan. Pero Marlon, Pam, no, you are talking about government policies, no? Nakakalimutan din natin yung socio-cultural aspect, which is also, I think, for me, dapat should be the bigger part and should be the bigger discussion. Kasi nga, for the very longest time, ang Pilipinas compared to the US is comparable in terms of gun ownership, no? Ang Pilipinas, alam mo sa Amerika, in fact, even in some states, no, pwede kang magdala, no, magbitbit, naka-ano ka ng firearm, no? It's the Second Amendment ata yan, the right to bear arms, no? Nasa Constitution ng Amerika yan, no? So, ang Pilipinas ganun din. In terms of gun ownership per capita, almost pareho tayo sa Amerika dito sa Pilipinas. In fact, we are also gun crazy here. Ang dami, no? In fact, next to sabong, yun yung pagiging gun owner at yung sport shooting is the next sport, no? If I may say, na because of the machismo of the Pinoy, no? But if you factor in the unregistered, unlicensed firearms, ang sabi ng mga think tanks, we are even more doon sa Amerika, no? O kung i-factor in mo yung loose firearms. But for the longest time that America had incidents of school shootings and mass shootings, no? It never happened. It happened but very rare, just very very rare lang dito sa Pilipinas. In fact, ito nga yung first documented na school shooting involving the minors. And what is very telling and very alarming is the fact na yung isa sa mga suspect ay nagsuot ng t-shirt, no, ng isang banda na German band associated with this types of violence, kung saan suot naman ito ng dalawang suspect doon
doon sa school shooting in America, yung Columbine shooting at saka yung isang shooting sa isang eskwela na babae yung na mga 15 anyos din, kaedad ng mga batang ito. So ngayon, makikita mo na dito ngayon, kasi yung social media, para sa akin, agnostic yan. Hindi, ang social media, pag nababasa mo, hindi sinasabi, oy, bumaril ka, oy, mag-addict ka, oy, maghubad ka. Hindi eh. Kasi it's just a platform eh. Correct. Ang totoong influensya is yung culture ng na-influensya at yung mga influencer. Halimbawa, yung ating pagiging maka-Amerikano at yung ating pagiging colonized mindset by the Americans. Ito na ngayon ang nangyayari. Dito ako nalulungkot talaga, Marlon. Dahil nga, ang rason ko noon, nung nag-uusap kami ng mga foreigner na mga friends ko, bakit walang mass shooting dito sa Pilipinas, grabe naman pala yung gun ownership. Because ako, I own firearms as well, no? Lisensyado yun, no? Sabi nila, sabi ko sa mga British, no, at yung mga foreigners, kasi they were surprised that ganito yung gun ownership dito at ganito parang sport, no? Sabi ko, ang isang rason dyan, because we, the Filipinos, are indoctrinated sa ating kultura of the family and the extended family. And in fact, very communal ang nature natin. Na even sa atin dito, pag yung anak mo naglayas, pupunta doon sa bahay ng kaibigan with open arms yung parents. Right. The parents of the barkada are second parents to their barkadas. True. You can never find that in America or in the US because individualistic yung kultura nila. And that is the reason marami yung mga depressed at school shooters because of the depression, because of the individualistic culture of the West. Iba dito sa atin because we're very, very communal. So kahit daming may mga krimen na involving guns pero very specific. Ito na ngayon. Ito na ngayon yung nakikita nating influensya not of social media but ang influensya with what's happening doon sa Amerika, doon sa West. Ito na ngayon ang resulta. At pangalawa, ang family values. Imagine, Marlon at Pam, ang sabi-sabi, at nakita natin, hindi ako nakakaintindi ng waray, nakita ko yung chat conversation nila. No? Una, tiyahin niya na pulis, yung may-ari ng Glock pistol. So paano ngayon yan, pulis ka? Bakit easy access lang sa'yo? At may picture pa sila na nakaganito yung bata. Pangalawa, yung isang suspect daw, ang tatay daw, I don't know kung it needs to be verified, sundalo daw. At saka yung 38 revolver na yon ay naka-register daw sa isang security agency based in Cebu. So bakit? Kasi pag ikaw security guard ka, ito turn over mo yung unless deployed ka somewhere else at meron kang permit to transport, ganyan, may mga papeles ka. Pero bakit napunta sa kamay ng bata? And this is now the question of how those families, ano yung relationship nila with their kids? Is there a possibility that the parents or the aunties and the extended families are the one influencing the kids to do all these things? At hindi social media? Because nakikita nila sa paligid nila, ganito yung tiyahin ko, ganito yung tiyuhin ko, ganito yung tatay ko, eto pala, di, mamaril na tayo. See what I'm saying? Baka naging accessory na lang. I will strongly believe na ang tagal kasi ng babad ng mga bata ngayon sa sa internet ba, Kuya and Marlon. And meron pa yung mga games na nakaka-chat nila isa't isa. Roblox, let's say Roblox, di ba? Parang nakaka-chat tapos nakaka-influence, gumagawa ng sariling group outside of that game na nakakapag-form ng mga idea sa kanila, and then nagiging accessory yung nakikita nila sa bahay. Let's say, si tita may baril. O sige, pwede kong ma-accomplish yung kini-create ko sa utak ko because meron akong accessory. May access ako kasi si tita pag dumadating tapos na yung duty, doon lang niya nilalapag, hindi man lang safe lock kung saan tinatago yung di ba? Yung bagay. Ako doon muna sa policewoman, saka pati ba yung security guard. So I feel sorry for them. Guilty as charged ako diyan. Kasi minsan dumating din ako sa punto nung nahilig ako ng mag-shooting. Yung baril ko, kasi sinasanay ko yung mga anak ko. Although mali ito alam ko. Words. Mali ito. Yung gamit ko, nilalagay ko lang sa gilid ng kama. So papasok yung mga bata, kikis, papaalam, di ba? Alam nila. Kasi ang idea ko naman yon, personal ko to. Maaaring mali ako, may babatikos dito. Personal ko to. Ang ko ron, hayaan ko sila na basta wag yung galawin yan. And true enough, lumaki sila, nag-asawa na yung engineer ko, malaki na rin yung bunso ko, 22 years old. Lumali sila rin sa Pilipinas nang hindi nila pinanggigilan yung gamit.
nung panahon na nahihilig akong mag-shooting, firing, di ba? Although may kanya-kanyang paraan ng pagdidisiplina. Tapos doon sa ano naging factor, kuyang with all due respect, sorry, malaking factor yung social media. Maaring yung impluwensya, tama yung sabi mo, yung socio-economic culture papasok. Pero yung sa social media, meron din yung Roblox, yung sa gaming, di ba? Tapos yung nakakausap nila. Tapos yung napapanood din natin sa pelikula. Na oo, may nilalagay dyan, may tagging dyan, yung general patronage. Pero nababantayan ba natin? Kasi doon pa rin papasok yung, tama si Kuyang yung family values, doon papasok Paano mababantayan ng magulang yan? Ang mga magulang natin, nagkakanda po ba sa trabaho para sa mga anak natin? Wala na silang oras sa mga anak nila kasi papasok sila sa trabaho, ulas na sila sa sobrang bigat ng daloy ng trapiko, pabalik, yung oras sana na kinakain ng bigat ng daloy ng trapiko, oras na sana lang ibibigay sa mga anak nila, wala na. Yung quality time, wala na. Tama, factor ang family values, factor ang ekonomiya, factor ang impluwensya ng social media. At ang mabigat pa, baliwala ito sa isang Bongbong Marcos dahil wala talaga ang focus niya para paunlarin ang Pilipinas, kundi ang focus nila magpayaman ng gusto at siraan ng gusto ang pamilya Duterte. Bakit pa tayo sa social media na influence? Tingnan mo ilang dekada na si Coco Martin sa mga teleserye dyan, kung saan halos araw-araw nagbabarilan. Tama. And this is aired on Free TV. Sabi natin, influensya, social media. Iputang ina. Gabi-gabi, nagbabarilan. Ngayon, meron na naman bagong series si Coco Martin sa ABS-CBN. Bakit hindi nila yan titingnan? Bakit hindi nila yan gawan ng study? Pero I have to agree with you, Marlon. No? Ako, meron akong i-share about gun ownership din at sa aking mga anak. Alam mo ba, people may not know na meron akong panganay na anak na lalaki, my one and only child, no, na panganay ko, no. He actually died in 2022, no, 4 years ago. Alam mo ba, Marlon at Pam, when he was 8 years old, I enrolled him in a shooting class. Wow. Okay? And in fact, nung shooting instructor nag-lecture dito sa amin on gun ownership and gun handling and everything, no, at may practical sila, at mga pulis at mga assets yung kanyang mga estudyante. Nagbida pa yung yung instructor ng anak ko. Sabi, alam niyo, meron akong estudyante, one of the youngest students ko, 8 years old. Ang galing pa naman maghawak, galing sa I still have his video, no, and I still have his pictures. I still have his target board ni Ilian, yung anak ko, no. Sadly he passed away. Alam niyo, after that, I told him mag-practical shooting ka because I want him to participate. No? Gusto ko mag-compete sa practical shooting. Kasi sports siya kuya. Hindi dapat siya kondenahin. Alam mo, hanggang lumaki na siya. Hanggang sa namatay siya. No? I still ask him, no? Let's go firing, let's go. Alam mo anong sabi niya? I don't wanna touch any firearms anymore. Di ba? So, I mean, that was the only time na very yung interest ko and him sa firearms. After that, he died when he was 21. So 13 years, he never actually held a gun again. So meaning to say, Marlon, depende din yan sa iyo at sa anak mo at yung inyong komunikasyon at inyong relationship and how you help them view the world and what's happening in the world. So nasa pa rin yun? Nasa family practice pa rin because your children did not grow up seeing you guys na tatay nila flexing the material, flexing the gamit, no? Para hindi ko na lang din mabanggit ko. Hindi kayo yung pag nalalasay, ay labas nito, meron akong ganito, meron akong mahaba, meron akong maiksi. Alam mo ba kuya, meron kaming napakayabang nakasama sa HQ. Ang yabang-yabang niya, dinala ba niya, Marlon? Dinala ba niya? Kasi ang yabang niya, meron daw siyang mga arms na ganyan na nung tinanong nasan yung PTC yung permit to carry. Wala namang mga lisensya. Ngayon alam mo kung nasan siya. Kaya nakaupo sa gobyerno. Natira pa. Ganyan. Wala yung kung nagagawa mo sa tropa mo, hindi mo magagawa sa bahay. Imposible. Ako, I always say that there's a very fine line between your personal and your business.
hindi mo pwedeng maitago kung sino ka sa bahay sa kung sino ka sa trabaho. Lalabas at lalabas yan. So, good for you, gentlemen, na lumaki yung mga anak ninyong, hindi kayo nagfe-flex kung ano yung Maate mga sa mga anak ko yan. Maate sa mga anak ko yan. Andyan lang. Alam ko makakapag-comment sila. Lalo si engineer, di ba? Maate sila yan. Napaka-comment at alam nila yung disiplina nila. And minsan nga, meron akong doon sa Thursday Club, may firing range doon sa farm niya, no? Pinapaputok ko pa sila. Pinapaputok ko pa. Dahil meron namang range officer doon. Dahil yung iba, mga nasa servisyo naman. Tama, depende talaga ako yan. And proud ako rin sa kwento mo na nasubukan mo at talagang naitabi mo pa yung matawag dito, yung board na pinagtutukan. Ipa-frame mo yan, kuya. Pero di ba, Kuya and Marlon, ang ganda sa pakiramdam ng magulang para yung bata na magsabing, hindi ko interes, ay pinagbigyan lang kita, nag-enjoy tayo for a while, pero hindi ko interes. Matakot ka kapag humingi na ng gusto ko mas ganito, gusto ko mas mahaba. And because we have to go back to the chat messages, it was about 20 screenshots. Alam mo, doon sa bandang huli, they are very, very intelligent to know. Sabi nila, makukulong tayo pero we will be treated differently. Kasi nga, ang sabi sa batas, parang rehab. Not in the hardened prison of hardened criminals. Correct. Okay? At ang sabi pa doon, 21 years old tayo, parang makakalabas na tayo at 21. So para bang, ay okay lang sa atin na maganyan. Kasi 21, lalabas din naman tayo. Bata Can kasi you naman. Can you imagine the psychotic mind of that person? So, talagang psychopathic mind. Ako, I will not blame the community, but it all starts within your family. Sino bang first school mo? Di ba yung tahanan mo? Sino ang first teacher mo? Not to really, baka hindi rin naman gusto nangyari ng magulang, no? Pero ano yung nakikita? Di ba? Yan yung mga bagay na tabu na pag-usapan because ayaw ng mga magulang na unang-una sila ang masisisi. Di ba na, hindi ko ginusto yan, hindi ko naman alam, hindi ko alam na kaibigan niya si ganito. Di ba? So, Kasi nga, di ba, anong sabi? No? May mga kumalat na naman yung mga post ngayon, no? Na bullying does not start in school. It starts in your house, in your family. Yeah. Because the reason a bully is a bully because of what's happening in his family. No? Kasi yung biktima ng pambubuli, hindi niya kasalanan eh. So wala siyang pwedeng sabihin na kaya ako nabiktima ng bullying dahil sa tatay ko, I'm very soft. Pero yung isang bully, no? Probably 99% of the time, ang shortcomings diyan nasa pamilya nila, whether it's the parents, the extended family or whoever. Kasi yung bullying it's also like an excuse, one, or some sort of a manifestation of hidden frustrations doon sa iyong pamilya. Yan lang, ganun lang kasimple yan. Or at sa pinaka-rare chance na you have a mental problem talaga, na you are born a psychopath, wala tayong magagawa dyan. Psychopath talaga. Oh well, titingnan natin ano ang magiging malawakang aksyon ng gobyerno pagdating dito. This is not just a community or school-based issue because this is now extended to a nationwide concern, no? Hindi ito maaring ito lang yung nangyari na sa publiko, pero ano pa yung mga liit-liit na insidente na kapag pinag-ipon-ipon malaking problema na pala. Ano ang gagawin ng gobyerno diyan? Ano ngayon paano haharapin ngayon ng Kongreso o bibisitahin ang RA 9344 2006 pa pala to. Juvenile Justice and Welfare Act, no? Anong kailangang irebisa o kung anong dapat i-improve diyan sa batas na 'yan, hindi natin alam, 'di ba? And surprisingly, ang PISA pala merong record that PH recorded some of the highest bullying incidence rates among participating countries sa Asia. So, you know why? You know why? Namumuro kasi alam nila na pag nambubuli sila, they will be treated differently than a ordinary criminal. Yan lang. Ibiro mo, yung anak ng kaibigan ko at grade 5, grade 4, pag ganyan yan ng tsinela, sasabihin, no, DSW, child abuse yan. Imagine that. Okay, kulang din ng nakukulangan din ako ng information dissemination mula sa DepEd kung paano ito harapin ng mga estudyante at ng mga guro sa loob ng eskwela. Paano ba namang magkaroon lagi ng programa tungkol dito. Bawat classroom magkaroon ng, alam mo yun, kasi sa elementary, sa lahat ng classroom, may mga nakikita tayong slogan, di ba? Paano ba naman pag-ipayuhin? Yung, di ba, ang bully, walang magagawang mabuti, na parang makatanim lang sa bata
tapos palawigin mo anong klaseng konsepto. Wala sa school yan, Dapat maging nasa bahagi ito, maging bahagi ito ng pagtuturo. Kung dati tinuturo yung good manners and right conduct, dapat kasabay ito sa GMRC na tinuturo na yung bully ay walang magagawang mabuti sa mga kabataan natin. Hindi ito dahil napag-usapan natin, nag-uusapan natin ngayon dahil may nangyaring insidente na ganyan, may nangyaring gurguran sa loob ng eskwelahan, kundi gamitin ito bilang bahagi ng programa ng Department of Education ni Secretary Sani Angara na boss ni Yusek Traigib Olaybar. Kuya, Marlon, ma'am, paki-pull out nga ito. This is just very important. Sorry kanina, gusto ko sana kitang i-interrupt. It's very, very important kasi nabasa ko to kanina eh. Paki-pull out yung, paki-flash yung comment ni Adrian Pascual. totoo nga. Ipa-flash ko din to eh. Oo. Kasalanan na naman ni Digong yan. Sabay-sabay sa lahat ng SOCMED platforms yan, sabi ng mga PCO at tamba vloggers. And now, they're blaming the Dutertes again, no? Malamang. And ibalik natin yung sinabi niya, di ba, Sir Adrian Pascual, tama ka dyan. Malamang ituro na naman yan sa mga Duterte. Ibalik natin, ano sinabi ni Claire Castro? Safe sa Pilipinas. Kung safe sa Pilipinas, nasa loob na nga ng eskwelahan, safe pa ba? They're blaming the Dutertes as if the Dutertes were the ones who pulled the trigger. No? Na hindi naman sila yung tumutok sa estudyante para sabihin, bang. Kuyang, di ba? Ano sabi ko kanina? Kung ang DepEd Secretary pa ngayon, si VP Sara, malamang nakaturo ang lahat ng daliri kay VP Sara. Ito, Adrian, if you can find the Juvenile Justice Watch Council report, I think it was posted sa EDCOM 2 Facebook page. No? Very interesting yung study. No? Ito yung pwede natin gamitin to debunk the claims, no? Na dahil nga doon sa war on drugs daw ni Digong ay na-influensyahan itong mga bata na ito. Okay, these kids are what? 15 years old. War on drugs started in 2016. That was 10 years ago. Yeah. 10 years ago pa. 2016. Meaning to say, those kids are only 5 years old and 4 years old nung nag-umpisa yung war on drugs. Halimbawa, palagay na natin na umabot yun ng 3 taon. So at that time, yung 15-year-old ngayon was only 8 years old. Yung 14 years old ngayon was only 7 years old. I mean, really? Hindi nga malamang nila kilala ngayon ng Duterte. Yan na nga. Alam pa ba niya kung sino yung si Digong? Hindi pa nga. Hindi na nga siguro niya alam sino yung Duterte na yan. Ano yung war on drugs na yan eh. So ngayon, i-blame nila. And totoo yan. Nabasa ko yan. No? Marami ng mga pinklawan. In fact, no, ang nag-blame ngayon, pinning the blame on Digong because of his war on drugs. What we should do is really blame the administration of Bongbong Marcos for not creating social awareness that these issues exist. We should blame the administration of Bongbong Marcos for focusing only on the impeachment against Vice President Sara Duterte, despite the existence of other issues we have in our country. Diba? Blame Marcos for being himself an addict na sinabi ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Blame Marcos for not giving us a negative drug test result despite na sinabi na ng kapatid niya na siya ay durugista, bata pa lamang. And you should blame Marcos na bata pa lamang siya, addict na siya, presidential siya ngayon, addict pa rin siya. Sabi ng kapatid mo yan, Bongbong, ha? And blame Marcos also na hindi niya ipinagtanggol. Okay na, wag niya ipagtanggol sarili niya. Hindi niya ipinagtanggol ang anak niya na sinabi rin ni Senadora Amy Marcos na kapatid niya na gumagamit din ng ipinagbabawal na G kasama ang asawa niya na si Lisa Araneta Marcos. Kaya ang tanong ngayon, sa mga PNP doon sa nag-handle doon sa dalawang suspects, dinag-test ba nila? Hair follicle drug test ba nila yung dalawang bata na yun na 14 and 15 years old? No, ano pa? Diba? Shout out kay Rod Evangelista. Hello po, kuya. Good morning. Ayun, so of course nag-shoutout ka dyan, Marlon. Shoutout din sa ating ating subscriber si Miss Joy Ordones Vinuya ng Dublin, Ireland. Girlfriend siya ng pinsan ng ating admin na si Miss Alma Mamosto. Hello po kay Miss Joy Ordones Vinuya. Hello po sa inyo. Sabi ni Sir Adrian, to follow up lang nung point niya, no, preschool pa lang sila nung umakyat si Digong ng Malacanang at preteens pa sila nung bumaba na. If we need to blame Digong, bakit walang school shooting sa Davao? True. After decades of Digong in power and NCR for 6 years. Correct. Sir Adrian, akyat ka naman sa amin minsan. Kaya lang naka rin siya eh. Naka-AI. Sige na po, comment ka na lang. Maraming salamat. Oo. Well, kailangan itong ma-address. And let's see kung ano nga ang gagawin nila, ano ang lalamanin ng SONA niya pagdating dito sa aspetong ito, because this is part of the, this should be part of the, ahensya,
DepEd, and DepEd. DPWH. Di ba? Lahat yan. Enforcement. Lahat yan, no? And even the LGU, mas importante yung LGU because they are the ones in the ground. Even the barangay level, because they're the ones in the ground. So dapat sila mismo nandun sila eh. Hindi na sila dapat magantay. Maghingi sila ng kupas, ano bang gagawin? Meeting nila yung mga PTA. Convene nila yung PTA, nandun yung mga police, local, mayor, ano. Gawin nila muna yun. Paigtingin nila yung curfew ng mga minors. Meron bang curfew ng mga minors until 10 in the evening lang sila? Alam mo, ang sakit nito po yung sa mga magulang na, alam mo yun, naging biktima nung pangbabembeng na to. Na inaasama mo, nasa ligtas na lugar yung anak nila, nasa eskwela na dapat natututo. Yung pala, ginugurgur na lang o binibeng-beng na lang ng kapwa estudyante nila. Yun ang Alam mo, masama. Marlon, napakasakit. Ako, nawalan ako ng anak, no? It is probably, I do not wish to for any parent to undergo such pain. Kaya yung desisyon ni Justice Leonen, in fact, that was, I used that, doon sa interview namin ni Pam about the loss of my son. Na yung pag ikaw ay nawalan ng asawa, byudo or byuda ka. Pag ikaw ay nawalan ng ng parents, no? Orphan ka. Lila ka. Pero walang word, adjective, no? For a parent na nawalan ng anak. Because that is not the natural course of things, no? Parents are supposed to be buried by their children, not the other way around. But we've seen in the past few days lang, we've seen parents crying and will bury their children. Una na dyan yung mga parents ng barely 19 na si Rene Baterbonia at si Divine Adili na ngayon ay isinip out na yung katawan niya. Buo ba? Or ano? Buo ba? Yeah, coffin. Tapos yung grade 2 student na ginahasa ng isang minor de edad at pinatay. Ngayon, sa Tacloban, tatlong mga parents will be grieving, imagining things that would have been had their children lived. No? Imagining their children na taking care of them in their old age. Tatlo sa mga napabalita, kuya. Ang tatlo sa mga na-highlight. Paano yung mga hindi? Paano yung injured? Correct. Di ba? Yeah. I mean, That's why also, please watch Teach You a Lesson sa Netflix. Maganda hong makita yon kung ano ang sitwasyon na makaka-relate tayo na meron ng Korea at meron ang ating bansa at probably around the world, no, already. meron pa din, si Len OFW, 3 years old daw sa Benguet. Pinatay, minor de edad din daw ang perpetrator ata. Oy, DDS Vancouver, on our way to meet Attorney Vic. Wow! Hi, Miss Vanessa, thank you. Thank you for organizing. And of course, congratulations din sa Vancouver, Hakbang ng Maiso, kila Miss San, ano nga apelido ni Miss Sandy? Sandy, Gumbok. Miss Sands Gumbok, maraming salamat for a successful event yesterday. I know. And then tonight, Okay. it's Kay Miss Sandra sa Vancouver, thank you. And then this one is a different one, a very intimate lang to. Ilan lang naman tong mga to. Na gusto lang mag-hi hello kay Attorney Vic. Maraming salamat po sa inyo. Yun. Ang ganda ng topic, no, mabigat sa puso pero Ako natatasya ko rin sa inaano ni Kuyang Sorry, Kuyang. mabigat Don't sa be sorry. Don't be sorry. issue siya. Ayun, so we will see, although nakabalita naman tayo kahapon na ikinalungkot ng Pangulo ang mga nangyari. You and your son, please go ahead. Yeah. Pero ang haba ng hair, in fairness, ang haba ng hair ni Pambor 4, Katabi si Bongbong, gumagano. Alam mo, Kuyang, yung mga kitchen na ginagawa nilang yan, hindi dapat yun hindi yun dapat optics. Yun ang dapat na nasa grounds na tumutulong i-augment kung ano ang merong kitchen program ang OVP. Hindi dapat ito, nakikita. Pero Pam, ito si Cherry Mayo. Paano pala daw mag-invite kay Attorney Vic dito sa Seychelles? Walang hiya. Seychelles is one of my dream destinations. Wow. CB na lang po ang i-invite mo, Miss Cherry. Seychelles on the Seychelles. Maraming salamat po sa inyo. One interesting tidbit. Do you know that the souvenir shops in the island republic of the Seychelles buy their shell souvenirs in Cebu and in Vietnam and in China? Yep.
Okay, but before we end, no, question lang, biglang pumasok sa isip ko, no, do you now agree na kailangan yung mga batang gumagawa ng ganyang krimen, nasa kulungan, na tinatratong mga criminal sa level ng krimen na ginawa nila, hindi nakahalo dito sa mga rabid criminals na meron tayo? Dapat ba ganun na at hindi lang isang programa or intervention ang ginagawa? Kayo ama, magulang. Maybe hindi sila isama doon sa mga adult criminals. Pero they should be treated and have a special jail, no? Na ganoon din ka rigid sa mga adult criminals na hindi na nasa mga bahay, ano ba yun, mga boys town, mga bahay pag-asa, or ano ba yun, sorry ano ba yung yung tulad kay Flavi, yung mga ganon. Dapat ganon din sila ka-stricto, pinapatupad yung kanilang pagkakulong. Just like an adult criminal. Although ako, I don't agree na isama sila doon kasi meron ding violence yan especially among adults and minors. Delikado din. And lalo lang makaka-impluwensya yun ng ng hindi maganda. Kasi alam naman natin, gang puro ano rin doon yung mga meta. And dapat eye-opener na rin to, no? Kung sakaling may hiwalay na kulungan para sa kanila. Dapat i-inventaryo na rin yung mga bilanggo, yung mga senior citizen na may sakit, ihiwalay din. Tapos yung mga bilanggo na overdue na, tapos na yung kanilang tapos yung kanilang penalty. Dapat, ang problema hanggang ngayon, problema pa rin yan. Kasi nga, hindi nga nagtatrabaho ang gobyerno nito dahil ang trabaho nila, magnakaw at magnakaw. Hypothetical if your son or your son, kuya, na-involved, isusuko nyo. Hypothetical, Na-involved with what? Pagka may kasalanan? Yes, a crime. He's a perpetrator and I know it, that he really is a perpetrator and he did that. Isusuko. Of course, isusuko ko. Hindi ako katulad ni Luistro na may charges yung kanyang asawa, tinatago niya, kahit abogada siya. And mind you, they should only not be treated as adult crime. They should be meted the same sentence as the adults. If it's for life, for the same crime committed by an adult, it should be for life. In fact, gusto ko pa nga yung death penalty na mabalik No, because yun yung takot na magsasabing, hanggang dyan lang ang gagawin. Diba? And now, of course, I will have to agree also, dahil sa sinabi nga ni VP Sara years ago, that kids are no angels. They can commit crimes. Yes, iba na ang panahon ngayon. So, ang laking issue ng lipunan na dapat pag-usapan, dapat bigyan ng solusyon ng ating gobyerno. We will have to see kung anong gagawin ng ating ng mga ahensya ni Bongbong Marcos na concerned sa isyong to. Sa mga sa mga biktima, hindi tayo nang sisisi dito ng mga kawani ng gobyerno para maging insensitive po sa nararamdaman ninyo, kagaya ng may nasabi dyan sa comment section, Hindi ho ganon, pero ito po yung desperate times where when we need some desperate solutions also sa mga ganitong bagay. Maliit na bagay, sana naayos. Hindi yung maliit na bagay na iisang tabi mo, tapos lalaki ng lalaki kasi hindi mo nga binigyan or pinagtuunan ng pansin. Sana masolusyon. Because if I may have to add, Pam, delikado kasi ito Because we've seen it in history already. Ang tinatawag diyan yung copycat killers. And we also that sa Amerika at in some parts of Europe, copycatting. In fact, kinakopycat nga yung dalawa sa Amerika, parehong t-shirt. Ito naman ngayon, parehong t-shirt. Pag hindi na naagapan pag hindi yan naagapan ng mga preventive measures at mga interventions sa ating mga eskwelahan at sa ating mga LGUs, baka, ito yung natatakot ako, I'm not wishing that it will happen. Baka meron na namang kukopya dyan at gagawin yung ginawa ng dalawa niyan. Sabi ni... Tapos, Pam, dagdagan ko lang dagdag responsibilidad na naman to ng mga teacher. Napapasweldo ba sila ng tama? Maayos. True. Ang laki pala ng responsibilidad ng guro, no? Yes. Shoutout sa mga teacher. Salamat sa mga teachers. Kasi tignan mo, yung opening ng class na flag ceremony, ang responsibilidad mo, iligtas mo lahat yan. Nung lumilinggo, ang kalaban mo dito, nature. Yung ang kalaban mo tao na merong armas na bit-bit. Bago sarili mo, mga bata muna, di ba? Right. Yung hindi nangyayari sa bahay, nangyari sa eskwela, ikaw ang magulang na nandyan. Ang laki-laki ng responsibilidad ng mga guro. Kaya, saludo po sa inyo. Pero Pam, hanga tayo doon sa isang estudyante na parang siya yung sinarado niya yung pinto. Sadly, tinamaan siya. I don't know what happened to him already. Sana okay siya. Well, yun, maraming salamat po sa inyong lahat na humaba ang ating usapan pero magandang talakayan naman. Ako po si Pam at si Inday Sara ang aking presidente. Ako naman si Marlon at si Inday Sara Duterte ang aking presidente.
EB Hugalbot here with Third Floor Studio. Subscribe to my YouTube channel, The Amateur Pundit with EB Hugalbot. Gikan sa Sugbo, si Sara Duterte ang presidente ko. Ayun.